Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin ng magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nais ng Diyos, pagalingin ka. Iunat mo ang iyong kamay sa Kanya. Itaas ang kamay at isuko ang lahat-lahat kay Jesucristo. Pati ang ating mga pagkakasala, isuko natin ito sa Diyos upang ating matanggap ang Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-alinlangang balita, ang napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan, at nakukuha pa ninyo magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis, at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa Espiritu. Kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay inatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi
sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahin mo yung sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y nagagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roon, tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga Pariseo na maparatanganan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, halika rito sa unahan. Lumapit ang lalaki, tumayo. Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito ay gumaling. Nagngit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga Pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-23 linggo ng karaniwang panahon. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapanalig. Good morning po. Tatanungin tayo ni Jesus katulad ng tanong na ibinato niya sa mga Pariseo at mga eskriba. Alin ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas o ang pumatay? Siyempre gumawa ng mabuti. Siyempre magligtas. Siyempre magmahal. Kung iyan ang dahilan mo sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pag-aaral, kung ang dahilan mo kung bakit ka nagsusumikap sa buhay ay para gumawa ng mabuti at magligtas upang makapagmahal, kung iyan ang dahilan mo, kung bakit may naharap yung mga pagsubok, yung mga problema sa buhay, kapanalig, huwag kang titigil, huwag kang susuko.
Kasi nasa tama ka. Ituloy mo yan. Hindi madali. It will not be easy. Pero ito, makakaya. Kasi yan ang iniuutos sa atin ni Jesus. Gumawa ng mabuti. Gumawa para sa ikabubuhay ng kapwa. Gumawa upang magmahal. At sa paggawa natin ng mga bagay na mabuti, doon nagiging bukas ang ating puso upang tayo ay samahan niya, upang tayo ay palakasin at pagpalain ng Diyos. At ito naman po ang ihahain din natin sa ating panalangin. Lord, gusto ko pong makapagbigay ng buhay. Gusto kong tumulong. Gusto kong magmahal. Gusto kong sumunod sa iyong kalooban. Kaya lang, Lord, ang hirap eh. Parang yung kamay, tiyot. Yung kamay natin, hindi natin maiunat. Kasi may mga hadlang, may mga pumipigil, may mga problema, may mga pagsubok, hindi natin maiunat. Pero sinasabi ni Jesus, iunat mo ang iyong kamay. Katulad ng sinabi niya dito sa lalaki na patay o kaya tuyot ang kanang kamay. Iunat mo ang iyong kamay. Kaya mo yan. At magugulat ka kapanalig. Magagawa mo na harapin, lagpasan, at pagtagumpayan. Anumang pagsubok, anumang hirap na yan, dahil nasa tama yung motibo mo. Dahil ginagawa mo yan para gumawa ng mabuti. Para makapagbigay ng buhay. Para makapagmahal. Sa buhay na ito, we will make mistakes. Siguro, minsan ayaw na nating sumubok. Ayaw na nating iunat yung kamay kasi baka nadala tayo. Dati, sinubukan natin, kaya lang napahiya, nagkamali, o kaya ay nasaktan. Sinubukan natin, kaya lang na-broken hearted. Ayaw na natin tuloy. Sabi ni Jesus, iunat mo ulit yung kamay mo. Subukan mo ulit. Lord, baka mapahiya ulit. Baka masaktan ulit. At saka, Lord, ang hirap eh. May pumipigil, may pagsubok. Ba't mo ba ginagawa? Yun nga ulit eh. Para sa pamilya. Para makapaglingkod. May mga tao maasa sa akin. Kailangan mong gawin. Paano ko po gagawin, Lord? Gawin mo. Huwag kang matakot. Tanda mo sa buhay, walang pagkakamali. Meron lamang aral. There are no mistakes in life, only learnings. Kaya huwag kang matakot na sumubok ulit. Kapag sumubok ka, umanda ka. May time mahihirapan ka. May time mapapahiya ka. May time sa una, parang pagkakamali. Ganyan naman lahat, di ba? Pag-aaral, pagtatrabaho, negosyo, yung pagsuserve po natin sa parokya, pagtulong natin. May mga pagkakataon, lalo na ng mga unang araw, tayo po ay nagkakamali. Ang hindi lang siguro nagkamali, yung nagbasa ng first reading kasi magaling talaga magbasa. Ano ba? First time niya magbasa eh. Bagong-bagong lector po yun. Pero I'm sure may mga pagkakataon ding nagkamali. Pero natuto. Gumaling mula doon sa pagkatuto. Naging mas maingat mula doon sa mga pagkakamali. Naging mas matalino. Naging mas madiskarte dahil doon sa pagkakamali. Kapag ikaw ay nabago at naging mas mabuti ka, hindi pagkakamali iyon. Yun ay aral, learning. May natutunan ka. Walang mistake sa buhay. There are only lessons. Kaya iunat mo ang iyong kamay. At ito kapanalig, ano? Mistakes will keep on repeating itself until learned. Okay lang magkamali kung bata ka. Okay lang magkamali ng 6 na araw? Pwede pa? 6 na buwan? Pwede pa. Pero kung ikaw ay 60 years na, 60 years, tumanda ka na, nang paulit-ulit, doon sa pagkakamali, ang tawag na po doon ay matigas ang ulo o kaya ay makulit. Bakit?
Kasi hindi ka natuto. It will keep on repeating itself until learned. Kaya sa bawat susubukan mo ulit, sa bawat pag-uunat ng kamay, matuto ka. Pero siguraduhin mo na yung isang iyak mo, yung isang pagluhod mo, yung isang pagpunta mo sa simbahan, yung isang pagtawag mo, kasama mo si Lord. Sinusunod mo yung utos ni Lord. Yung bang iniunat mo yung kamay mo kasi sa puso mo, sabi ni Lord, magtrabaho daw ako ulit eh. Magsumikap daw ako ulit. Magpatawad daw ako ulit. Sa puso mo, naririnig mo at kumbinsido ka. Sabi ni Lord, mag-serve daw ako ulit. Magmahal ako ulit. Magpatawad ako ulit. Ba't mo gagawin? Bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, paggawa ng tama at mabuti, pagbibigay ng buhay at pagmamahal. Hindi ito isang beses lamang, maraming beses ito. Pero yung maraming beses na ito, dito tayo lumalago, dito tayo umuunlad, dito tayo natututo. Sinasabi ni Jesus ngayon, iunat mo ang iyong kamay. Subukan mo ulit. At dahil ang nais mo ay mabuti, ang nais mo ay magbigay buhay, ang nais mo ay magmahal, humanda ka. Ang pag-unat mo ng iyong kamay ay magdudulot ng kagalingan, pagpapala at biyaya sa kapwa na iyong paglilingkuran. Amen. Para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos kundi ang pinag-utos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng karunungan kapag gumagawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinangalagayang proyekto. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagkumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa mga pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito.
Manalangin mga kapatid, pangtong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Pagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan. Tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na yung pinagbabago at idinadangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisan kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon di naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Santo Papa, at ni Honesto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay ng kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang hihilom at magpapagaling. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, panalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagintapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala mga kapanalig, sa darating na September 14, araw ng Sabado, ang kapistahan ng pagtatampok sa krus ng banal o Exaltation of the Cross. Sa September 15, araw naman ng Linggo, ay ang pagunita sa mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Inaanyayan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, corner EDSA, Quezon City, at maging kasapi ng Veritas Eucharistic Advocate. Para po sa inyo pong mga pamisa, makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department. Tumawag po sa 8925-7931, Local 129-131-137. Mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin si Binibining Rene Jose at Miss Ali Nahe. Iunat mo ang iyong kamay, gagamitin ka ng Diyos upang ibahagi ang kanyang biyaya na padadaluyin sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig, nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Panalangin ng pagbawasbas, makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapananagtagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan ka nawa rito, manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Cielo prestis Tieis. Omne declamentum mensevente. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis Tui memoriam reliquisti, tribuae quae sumus. Ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri,
Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.